Sa kabila ng mungkahi ng ilang mga senador mga tol na gumanti na rin ng water cannon ng PCG at ilang senador naman ang tutol no sa mungkahi na yan na bombahin din ng water cannon ang mga barko ng China, di ba? Ako nagtatalo ko sa dalawang yan eh. Gusto kong gumante na ayoko mga kapatid, no? Gusto kong gantihan sila ng water cannon at idahilan sa kanila kung ano yung dinadahilan nila sa Pilipinas. Na ayon sa batas, ginagawa lang nila nararapat. Ganon din ang sabihin natin sa kanila. Pero may risk kasi yan eh. Baka kasi pag gumanti tayo ng water cannon sa kanila, since alam naman nila kung ano lang ang kakayanan ng Pilipinas, eh baka lalo silang magmatabang. At iba na ang ibala nila sa kanyo na iba, pabobombahin nila sa susunod sa atin. Yun nga lang, pag ginawa nila yun, may invoke talaga yung Mutual Defense Treaty natin at magkakaroon ng gera. Kaso tanong, hindi ba tayo dehado doon? Dehado tayo doon mga tol. Kahit sabihin natin may kampi tayong Amerika, dehado pa rin tayo doon mga tol. Kasi magiging battleground Pilipinas eh. 'Di ba? Babagsak ekonomiya talaga natin. Kung mataas ang bilihin ngayon, mas lalong tataas. Kung mahal ang gasolina ngayon, mas lalong tataas. Kung nahihirapan ka at baba ng sweldong kinikita mo araw-araw sa pagtatrabaho mo, mas lalo kang mahihirapan mga tol. Kaya ayaw natin mangyari 'yon, 'di ba? Ayaw natin mangyari 'yon. Pero ito mga tol, mula sa PTV Philippines, panoorin natin tong balitang to mga tol at bigyan natin to ng commentary at reaction. Inihayag ng ilang senador na hindi nila nagustuhan ang ginawang pag-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kung tatanungin si Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino, posibleng may itugon din ang China. Oras na maipasa na ang panukalang Philippine Maritime Zones Bill na panukalang batas na nagalayong mas bigyan diin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Eh, lalo silang iingay siguro Malamang, kasi makakalalabas na mali yung ginagawa nila. matagal na namang mali ginagawa nila eh. Pero pag may batas na umiiral, mas lalo talaga sila mag-iingay. Kasi kung ang international law nga hindi nila nirerespeto, ang UNCLOS hindi nila nirerespeto, anong sa tingin natin, irerespeto nila yung maritime bill na yan o maritime law, ano na yan, bill ng Pilipinas? Eh, hindi nga nila tayo nirerespeto, di ba? Mali yung mga lugar na pinupuntahan nila. So we don't expect a silent reaction from them. So mag-react din yun. Hinggil naman sa ilang opinyon kung kailangan na bang gumamit na rin ng water cannon ng Pilipinas pantapat sa ginagawang pambobomba ng China ng tubig sa mga barko natin. Ayon sa senador, kailangan itong pag-usapan muna ng mga otoridad. Kasi yung ginagawa ng China, state action to eh. We leave that to the president, to the chief executive. Utos na rin kasi yun ng presidente nila. Suportado yun ng buong estado ng nila. State nga state action na daw yun eh. Ng buong bansa nila mga tol, suportado yun. So tayo, ayaw nga ng PCG mga tol gumante kasi sabi nga ni Jay Tariel ano pinagkaiba pa natin sa kanila pag gumamit tayo niyan, di ba? Mahalaga ipakita na lang natin sa buong mundo na hindi tayo yung aggressor. Di ba? Hindi tayo yung aggressive dito. Pero sa akin, tama lang yun ngayon. Ayaw natin ma-escalate pero baka dumating yung yugto na kailangan na rin siguro tayong magpakita ng kakaibang kilos. Si Senator Ano sa tingin nyo mga tol? Iwan ko sa inyo yung kwentong yun. Sabing ganun ni Senator Tolentino, baka dumating sa yugto na kailangan na natin magpakita ng ibang kilo. Siguro, pwede kung maipapakita natin sa China na talagang malakas na tayo. Kasi tulad nga ng sinabi natin nung nakaraan sa reaction video natin, sa dami ng espiya ng China na nandirito sa bansa, sa gobyerno, sa PCG at sa iba-iba pa, di ba may mga nabalitang makapasok pa nga yung mga Chinese sa PCG, di ba? Alam na nila mga tol kung ano lang meron ang Pilipinas. Alam nila siguro kung ilan ng tangke, kung ilan ng eroplano, kung ilan ng barko ng Pilipinas. Alam nila yan mga tol. Alam nila kung anong mga missile meron, rocket meron tayo. Alam nila lahat yon. Alam nila wala tayong submarine, wala tayong mga aircraft carrier. Ano ipantatapat natin sa kanila? So ganun na lang sila mga tol, mambula sa atin.
kilalang kilala na nila tayo sa madaling salita. Wala na tayo maitatago sa kanila. So anong lalaban natin sa kanila? Pag pumalag tayo sa kanila, sasabihin nila, ay wala yan. Pilipinas, hindi patatapat niya, no? Sige, takutin nyo pa lalo. Diba? Siguro pwede tayong kumilos ng aksyon na talaga kung alam ng China, putek, ang Pilipinas may submarine na. Putek, may aircraft carrier na. Putek, ang Pilipinas may mga bagong modern na jet fighter. Nadagdagan na yung mga barko. Pinakamatindi, putek, ang Pilipinas may nuclear na. Mga tol, di ba? Tulad nga ng lagi kong ine-example, hindi pwede puro tapang lang. Di ba? Kung isa kang mahina, patpatin, puro tapang lang ang meron ka, tas papalagan mo yung isang bully na nag-gym na nag-aaral ng kickboxing, magugulpi ka lang nun. Di ba? Sa ngayon, ang kailangan nating gawin mga tol, humingi tayo ng suporta talaga sa napakaraming bansa. Di ba? At kumuha tayo ng talagang susuporta at kung maaari nga magpadala na sila ng mga barko nila sa buong West Philippine Sea at para umatras na yung mga barko ng China at magawa na natin yung dapat nating gawin. Siguro ganun talaga pinakamabisang paraan, no? Kaso ayaw naman din ng ibang mga ibang mga kapwa Pilipino natin. Sasabihin nila, bakit minimilitarize na yung West Philippine Sea? Paalisin na yung mga banyagang yan. Doon na kayo sa mga bansa nyo, malis na kayo sa West Philippine Sea. Diba? Yun ang problema. May mga ganong Pilipino rito. Amy Marcos naman, di rin nagustuhan ang nangyaring pag-water cannon ng China sa mga barko natin. Siyempre, galit na galit tayo at we endured some damages. Ang problema kasi, kulang naman tayo ng equipment. So sana... Yun nga, di ba? Kulang tayo ng equipment. Hindi lang tayo nakakaalam yan, mga tol. Maging China, alam na alam nila yan. May mga sila rito, may mga intel sila. Ang Pilipinas kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Hindi papalagyan. Hindi nila kayang lumaban at ayaw rin nilang invoke ang Mutual Defense Treaty kasi kapag nangyari yun, babagsak lalo ekonomiya nila. Ang laki pa ng utang ng Pilipinas sa US. Baon pa sila sa utang. Hindi pa papasok sa gera yan. Ang daming walang trabaho sa Pilipinas, ang daming nagugutom, taas ng mga bilihin, mahal ng presyo ng bigas, daming problema ng Pilipinas. Alam na alam ng China yon mga tol. Sa tingin nyo, kahit sabihin nating ayaw nila ng gera, pero ginagamit nila yung kahinaan at yung kakulangan ng Pilipinas para lalo tayong takutin. Yun ang ginagawang taktika ng China, mga tol. Kasi open book na tayo sa kanila eh. Diba? Diba sinasabi natin lagi, ayaw ng China gera, hindi sila interesado sa gera, gusto nila magpayaman. Pero since nga nakilala na nila tayo mula ulo hanggang paa, alam na alam ng China ang kahinaan ng Pilipinas, gagamitin nila yon para lalo tayong sindakin. Maibigay na yung sinasabing 97-meter na mga barko sa lalong madaling panahon mula sa Japan para kahit papano makakasagot naman tayo. Iginiit din ng senadora ang kahalagahan ng pagiging self-reliant defense posture ng Pilipinas. Parating lang tayo inuupakan, di naman to tama. Pero sa kabila nun, kapayapaan pa rin ang ating ninanais. Ayaw natin ng gulo kailanman. Ayaw naman na talaga natin ng gulo, mga tol, kailanman. Kasi tulad nga ng in-example ko kanina, kung nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, naliliitan ka sa sahod mo, mahal ng mga bilihin, mahal ng gasolina, mahal ng pamasahe. Mga tol, lalong lalalayan kapag nagkaroon ng gera. Bukod pa dun yung takot mo sa mga nagliliparang missile, na baka habang natutulog ka, bahay mo nababagsakan. Ako, yun ang pinakamaalala talaga sa lahat. Yung mga pro-China ng politiko, mga tol, magsisialisan lang ng bansa yun. Lilipat lang ng ibang bansa yun. Mayayaman yung mga yun, may mga bahay sa ibang bansa yan eh. Pero yung mga taga-sunod nila, iwan yun dito. Iwan dito yung mga pro-China. Akala nyo ba ligtas kayo? Pag nagkaroon ng gera, damay pa rin kayo. Hindi kayo sasantuhin ng China, di ba? Saka kayo ngayon magagalit. Di ba? Well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.